Hello po. Good day to us all po. God bless us all. To God be the glory po ulit. Sa ating pong creator ang lahat ng karangalan at pagtanaw ng utang na loob. Siya po nagbibigay ng kung anong meron tayo. Thank you so much po sa lahat ng makakakita ng content ko na to at magta-try na tapusin from part 1 to part final. Season 19 po, WWTH. What is written truly happened. Happening, happened, and will happen again. Guys, part 2 po. Life motivation din po ulit ito para sa ating lahat, guys. Naisipan ko po ulit tong gawing content na kasunod nung season ko na sinundan ito na season 18. Season 19 na po ito, 19. Napakabuti po ng Panginoon kasi po nakakagawa pa po talaga ako ng mga content na ganito. Kasi minsan po talaga hindi natin, kahit anong ingat ng katawan natin, hindi natin masasabi, bigla na lang tayo magkakasakit. Ako po kasi parang medyo nilalagnat po ako nitong past few days. Pero tuloy-tuloy po yung paggawa ko ng content, guys. Kasi I don't want to waste any second of my life na kahit papano yung makapaglingkod po ako sa Panginoon, sa Creator. Kahit konting motivation, kahit po minsan sa bahay, sa opisina, sa kung saan tayo pumupunta. Minsan nababagot tayo, minsan nakakaramdam tayo ng parang we want to rest for a long time. Kaso minsan nga po, ibinabalik po ng ating Creator yung lakas natin Minsan po kahit minsan mayroon tayong iniinom na mga vitamins, kumakain tayo ng masustansyang pagkain. Minsan po kapag gusto na ng Panginoon magpahinga tayo, binabawian na po tayo niya ng buhay na pinapahiram niya sa atin. Guys, yan po ay facts. Lagi po natin yung tandaan. Sana po wag tayong magahol sa oras. Sana po yung mga taong lubog pa rin sa kasakiman, lubog pa rin sa kasalanan, lubog pa rin sa pang-aapi, sa pang-aagrabyado. Sana po matakot-takot yung iba dyan. Ito po, real talk. Samahan ko po ito ng konting real talk, ng konting POV ko. Kasi marami po talagang tao na walang kaabog-abog, walang katakot-takot, walang faith, kasi walang Diyos na kinikilala. Kasi sabi nga po sa love letter ng ating Creator, ang simula ng wisdom ay ang simula ng pagkatakot mong may Diyos talaga. Kasi kung walang Diyos tingnan nyo po yung kamay natin, guys. Tingnan nyo po Di po ba kapag ginano natin, iisipin mo, nagpapantay-pantay. Parang meron silang coordination sa isa't isa. Kasi ano po yan gawa po yan ng Panginoon Tapos, tingnan nyo po, yung mata natin nasa harap. Kung ito po nandito sa likod, di po ba parang abnormal? Kasi lahat po ng parts ng isang tao, inilagay po yan ng Panginoon sa tamang posisyon. Ibig sabihin po, kung walang Diyos, ang mga bagay-bagay ay wala sa tamang lugar. Sabi po ng Panginoon sa Romans 12:1 po yata yun, if I'm not mistaken, guys. Just try to check po, paki-check niyo po sa Holy Scripture. Sabi po kasi, ang pagkaintindi ko po dun sa verse na yun maitawid ko lang po sa inyo, maidagdag ko lang po. Ang context po kasi ng season 19 ko na to mga tanong ng humanity, kung bakit ba talaga ang Diyos nag-i-invite na tayo magbago, tumaliwas sa ating kalikuan, kasi nililigtas na po talaga tayo every now and then bakit gustong-gusto ng Panginoon na tayo makarating dun sa pinapangako niyang buhay na walang hanggan? Ayaw niyang mapunta ang buong humanity, ang lahat ng creation niya sa tormented place. So sabi nga po ng isang matuwid na mangangaral at ng mga paring matutuwid nitong panahon natin na to, na ang panahon na to po parang tik, tik, tak, tak, para pong clicking tak na parang nagbibilang na talaga tayo ng last 2 minutes, last 1 minute, parang ganun po. Ganun po ang pakiramdam ng lahat ng tao ngayon na nag-oobserba, na nagiging vigilante sa kanyang kapaligiran. Kasi pangit po yung wala talaga tayong pakialam, yung don't be an apathy. Sabi nga po,
kailangan hindi yung pananatilihan mong wala kang pakialam, wala kang concern. Pangit po yun. Kasi no man is an island po. No man is an island. Hindi po lahat ng tao kaya mo talagang magsolo. Hindi po yung totoo. Sabi po dun sa Romans guys, kakailanganin nating ialay talaga ang ating katawan ng walang dungis sa harapan ng ating Panginoon. Sisikapin po nating mag-alay tayo na ito ay buhay na hain, living offering to our Creator. Kailangan po lahat, yung mata mo, yung tenga mo, yung ilong mo, yung bibig mo, yung kamay mo, yung paa mo. Kailangan isisikapin po natin. Mag-i-struggle po tayo na ialay natin yan, na ang mga ginagawa ng mga organs natin, ng mga senses natin, ay lagi nating isa sa alang-alang na malulugod yung nasa itaas. Hindi malulugod itong katawan natin o kung sino pa man. Kasi kailangan po talaga lagi natin siyang aalayan ng offering na kalulugodan ng ating Panginoon. Kasi nga po, di po ba sabi nga po is it the truth? Is it the fact? Kailangan tama ba to? Ito ba may pakinabang? Ito ba kahit papano makakatulong? Yun po laging nating itatanong. Parang 5 po yata yun o 7 na parang bago mo gawin ang isang bagay ito ba tama, ito ba katotohanan, ito ba tapat, ito ba kahit paano mapapakinabang ng pag ginawa mo tong bagay na to. May mga tanong pong gano'n na talagang facts po yun. Kasi ayan po kasi yung wisdom po ng bawat isa sa atin, galing po yan sa Panginoon. Minsan po kasi ang tao lang masyadong mataas ang pride, mataas ang ego. Ayaw po ng Panginoon ng ganun guys. So ito po nga pong content ko na to, season 19 na po ito, part 2 guys, baka makalimutan ko. Bawat po kasi nakikita ko talaga sa kahit anong platform, na ramdam ko pong may motivation na galing sa ating Creator. Yan po ninanamnam ko po ang ano niya, ng motivation ng video na yan. Kasi talaga pong kung nagbigay po yan ng verses na 7, 6, mga 3 o 4 po doon, i-verify ko po talaga kung totoo. Kasi marami po ngayong mga salita ng Panginoon na nagliligaw. Kailangan po pipiliin po natin guys yung talagang makakatulong sa kaluluwa natin. Na pagka tinawid natin sa ating kapwa, makikinabang din po yung makakakita at makakarinig. Amen to that guys. To God be the glory po talaga. So, ito po yung mga tanong, ito po yung mga vital na talagang sinabi nung video na to na napanood ko guys, na I want to share to all of you that will be able to see this content of mine. So, si God na po ang bahala sa bawat isa sa atin na magbigay ng kung anong biyayang kinakailangan natin at ng buong pamilya natin. Amen po. So, sabi po ng Panginoon, sabi po nung nagtatanong ng mga tao sa video na to, God really invites all people to turn from their sins and believe in Christ who came to earth to seek and save the lost so that they could live forever and with Him in heaven. So talagang iniin po, ginugol po talaga ng ating dakilang Creator ang kanyang bigatin sa hanggang ang kahulihan na po ay pinadala ng ating Creator yung kanyang bugtong na anak. Kaso nga po yung bugtong niya pong anak, marami pa rin pong hindi naniwala ay mga unbelievers. Maraming hindi naniwala, tapos marami pong nanakit sa kalooban ng kanyang bigatin sa nang naging body and flesh po. Kasi yun lang naman pong katawan na yun yung napatay nila ay nasa loob mo. Hindi po yun, hindi po talaga mapapatay. Kaya nga po pinatunayan ng ating Creator. Yung sinabi niya po, malalim po kasi binitawan niya sa mga Pariseyo, yung sa mga Israelites na talagang kumakalaban sa ating Panginoong Hesus na itumba nyo tong templo na to, tapos sa 3 araw itatayo ko ulit. Malalim po yun, napakarami pong meaning nun. Kasi nga po, ang isa sa meaning nun, yung templo pong sinasabi ng ating Panginoong Hesus, ayun nga pong tinayuan ng kanyang spirito na inihanda ng Creator natin bago sa lumabas dito sa earth. Sundan nyo pa po guys. To God be the glory po. God bless us all po. Ingat po tayo and panghawakan po natin talaga ang faith natin. Amen. God bless us all po. Sundan nyo pa po yung mga kasunod. Amen.